Kahapon nga ay napahiya si Prosecutor Leila de Lima dahil pinahinto siya sa kanyang opening statement. Dahil nga sa kanyang opening statement ay nagko-conclude na agad ito kung ano si Vice President Sara. Ngunit ayon nag-backfire na boomerang sa kanya dahil noong 2016 mayroon ding confidential funds si Leila de Lima. Mahigit 100 million at take note, Department of Justice Secretary pa siya noon at unliquidated pa ang kanyang confidential funds. So dapat magpaliwanag rin dito si Leila de Lima. Abay unliquidated. Ito pa ang sabi ng isang certified DDS na sina Walandero Sarifa. I think de Lima should be able to explain how confidential funds is spent. She did have confidential funds when she was a DOJ secretary. Pwede mo bang ilahad sa amin paano mo ginastos ang confidential funds? Did you encash it? Or bank transferred to your Intel? So ayun, mayroon din naman palang confidential funds si Leila de Lima noon. Noong secretary pa siya ng Department of Justice. Ang Office of the Vice President, mayroon din confidential funds pero liquidated. Na-liquidate ng tama at nakapasa ayon sa COA. Pero itong kay Leila de Lima, unliquidated. So sino ngayon ang questionable sa paggamit ng confidential funds? So ewan ko lang ngayon kung updated na itong unliquidated na ito ng confidential funds ni Leila de Lima. Ngunit mapunta naman tayo sa racket na ipinagyabang ni Mr. President noong kanyang nakaraang SONA. Hirap na hirap ipagtanggol ni Auntie Claire kung ano nga ba yung makukuha ng mga Pilipino kapag nag-launch na ng racket si Mr. President. Ito ang video. Panoorin natin. Huwag na silang magsilbi na balakid sa mga ninanais ng Pangulo sa pag-asenso ng ating bansa. Magandang umaga po, Yusek. Asensado ba? Marami po ang tumaas ang kilay nung in-announce ni Pangulong Marcos na maglo-launch ang Pilipinas ng rocket. So sabi po rin ni Senator Robin Padilla, wala pa nga po tayong bullet train, rocket pa kaya. Totoo. And ano pa po ba ang main purpose ng rocket launch na ito? Yung mga tumataas ang kilay, ibaba na nila. Ay. Ang iingat natin at ang iakyat natin at ang itaas natin Mm. ay ang mga naisi ng Pangulo para sa bansa at para sa Okay. taong bayan. Huwag na silang magsilbi na balakid sa mga ninanais ng Pangulo sa pag-asenso ng ating bansa. Hindi nga sinasabi umuunlad ko kasi eh. na marami po pong problema ang ating lipunan. Gaya ng marami po pong nagugutom, kakulangan ng classrooms at ang failed health system. Yan. Sino po nagsabi po niyan? Sa social media po, yung Mga taong comments bayan. sa mga post. Kung sila po ay nakinig sa Pangulo at nakikita po nila ang lahat ng programa, ito po naman ay tinutugunan ng ating Pangulo. Hindi pa po tapos ang obligasyon ng ating Pangulo sa pag-usad ng ating bansa. Nandiyan pa rin po, tuloy-tuloy ang pagtatrabaho. And nabanggit po ba sa inyo ng Pangulo kung ano po yung gains na makukuha ng Pilipinas sa paglo-launch ng rocket? Ito po ay isang parte ng pag-asenso ng bansa. Common sense. Common sense. Diyos ko po, Auntie Claire. Anong common sense? Kami pa ba? Kami pa ba ang iintindi? Mali ba namin sa racket na yan? Di ba? Dapat kayo nga yung magsasabi kung ano ba yung mahihita namin ng mga Pilipino dyan sa racket na yan. Tapos kami pa yung dapat umalam, common sense. Bakit? Yung nakaraang SONA, pinangako niyo yung subway. Yung mga train na dadaan sa ilalim ng lupa. O nangyari ba? Di ba wala? O tapos itong racket naman ngayon. Ano mali ba namin dyan? Kung mangyayari ba yan? O hindi? Tulad ng nakaraang SONA noong 2025. Ang dami niyong pinagyabang noon. Wala naman nangyari. So ano sinasabi mong common sense? Talagang common sense ng mga Pilipino na hindi talaga matutupad yan. Talagang common sense ng mga Pilipino kasi noong 2025 SONA, wala namang natupad. Talagang common sense na namin ngayon na hindi rin matutupad yung racket na yan. At ito naman yung naging reaksyon ng certified DDS na si Madarahug. Panoorin natin. Maiksi lang ito. Pang pa-good vibes ba?
Kung Panoorin ano po niyo. yung gains na makukuha ng Pilipinas sa paglo-launch ng rocket. Ito po ay isang parte ng pag-asenso ng bansa. Common. Ay, Common sense nga ni. Literal na nakaigit si Auntie Claire. Yaw. hirap ipagtanggol, no? Hindi niya alam kung paano sagutin. Kaya common Ano sense naman na ang lang. relevance ng pagpapalipad ng rocket sa nangyayari sa Pilipinas. Wala. Diba? Ano ang mapapala natin? Exactly. Kaya tumatawa yung mga congressman sa kanilang party-party dahil hindi nila ini-expect na isasama ni BBM yung kwentong racket. Sino man ang nag-isip na yan na isama ang Rocket. kwentong racket sa sona ng Pangulong Marcos, mag-resign ka na. Hindi mo katotohanan eh. Yan ang pinakamalaking katatawanan sa administrasyon na ito. Hindi lang kayo nagmumukhang mga tanga. Nagmumukha talaga kayong mga kengkoy. Sayang ang bayot. Totoo nga naman naging katawa-tawa itong racket na ito. Itong ang mga flood control, mga kalsada na hindi naman matapos-tapos at magawa. Abay may mga ghost project pa sa flood control sa administrasyon na ito. Ay hindi nga matapos-tapos. Tapos magsasagawa pa ng rocket launch. Parang imposible kasi. Talagang katawa-tawa ito sa naging sona ni Mr. President. At balikan natin yung sinasabi ni Auntie Claire na wag daw maging balakid sa mga ninanais ng Pangulo. Bakit naging balakid ba ang mga Pilipino sa mga ninais ni Mr. President? Hindi nga naging balakid ang mga Pilipino sa pagnanakaw ngayong Marcos administration diyan sa flood control. Yung mga mali-maletang pera, mga billions na pondo para sa flood control na yan ay pera ng taong bayan, ninakaw ng mga politiko at kaalyado ni Mr. President. Naging balakid ba mga Pilipino? Hindi. Nagtagumpay nga kayo sa pagnanakaw sa kaban ng bayan. Sa mga ninanais nga ni Mr. President, hindi nga naging hadlang ang mga Pilipino. Nagagawa pa nga ng administrasyon na ito ang kahit anumang gustuhin na gawin. Dahil walang magagawa ang mga Pilipino sa sinasabi mong balakid sa pag-asenso. Bakit? Umasenso ba ang Pinas? Diba? Napakalaking katanungan. Umasenso ba ang Pinas? Abay, 4 na taon na po ang administrasyon na ito. Umasenso ba ang Pinas? Yun ang tanong. Kailan man hindi naging balakid ang mga Pilipino? At alam nyo ba, Auntie Claire, kung sino ang balakid? Ang tunay na balakid talaga, ang hadlang sa pagunlad ng Pilipinas ay ang mismong iyong amo ang nakaupo. Bay uubusin yata ang yaman ng Pilipinas. Laganap ang korupsyon at pagnanakaw sa administrasyon na ito. Abay bago yata matapos ang termino, wala na. Talagang lugmok na ang Pilipinas. Kaya aking manonood, kayo ang aking tatanungin. Sino ba talaga ang balakid sa pag-asenso ng Pilipinas? Ano ang inyong opinion? I-share mo na ang video na ito. Mag-iwan ng comment at lagyan sa ibaba at makita-kita ulit tayo sa susunod na video.